sa email po namin yung um, instructions on how you can be able to access your dashboard. Okay? So if wala ka na-receive, send us a message sa page and my staff will assist you in terms of how you can access your dashboard. Alright? Hindi ka rin nakapasok kahapon, Perlin, check your email. Nandun po yung instructions on how you can access the recordings. Okay? So, yung mga bagong pasok lang, please go join the Facebook group. Ito yung link. Sinend ko po dito. Pa-accept na lang. Sige, walang problema. Yan. So, approve ko yung mga kapapasok lang ngayon sa Facebook group natin. Yun. So, Perlin, ayan. Nandito na. Na-accept ko na kayo lahat. For those of you guys na hindi pa nakakapasok, nandiyan yung link sa chat box. And feel free to send a message doon sa mismong chat group natin. From time to time, baka hindi ako nakaka-reply, so pagpasensyahan. Madami po tayong nilalabahan minsan. Marami tayong labada, kaya minsan hindi ako nakakapag-reply. Naglilinis pa ako ng bahay, tsaka nagluluto. So, kung hindi po nare-replyan, pagpasensyahan. Ayun. So, ako po nagre-reply po talaga dun sa mga questions ninyo kapag may oras ako. Ayoko siyang ibigay sa mga staff ko in terms of yung sa questions on how, kumbaga may mga technical questions kayo. Gusto ko ako yung sumagot nun. Tapos pag yung mga parang simple ano lang, assistance na how to access your dashboard, how to I mean anything related sa sa courses, walang problema, staff ko yung mag-aano sa inyo, mag-a-assist. Pero yung mga technical aspect, sumasagot. So, yan, meron tayong GC and meron tayong, yes, Facebook group GC. Tapos you can also post dito sa forum. Meron akong ginawang forum sa website ko. I'm gonna be sending you guys the link. So punta kayo ng digitalhomey.net and click nyo yung forum. Ito, type nyo lang yung, pwede kayong para lang kayo nagpo-post sa Facebook ninyo, Facebook profile niyo. So click nyo lang tong create new post. Tapos lagyan nyo na lang ng title, tapos yung tanong ninyo, select mo lang yung category, let's say general discussion o question and answers. So, yun, meron din tayong guidelines, be respectful, and follow the rules, report issues, etc. So, nandyan po siya. Yun, pwede nyo i-utilize yan. Sumasagot po ako dyan. Di pa po ako nakasama sa GC. Kapag nakasama ka na sa Facebook group, na automatically makakasama ka sa GC. Check mo dun sa group chats mo. Pag binuksan mo yung messenger mo, Miss Alma, dun sa part na chats, makikita mo yan. Community chats, yun, community chats. Okay, so enough with that. Pa-accept si Miss Angel. Okay, good. Nakita na yung recordings. Maraming salamat. Okay, good. So let's start our ang tawag dito, lesson for tonight. And ito pinaka-importante kasi na maintindihan nyo muna. Paano kayo charge ni Meta in terms of your budget? Kailangan nyo maintindihan ito kasi for most of the new advertisers, basta tira lang ng tira, launch ng ads. Anong tawag dito? Without even putting it into consideration kung anong ilalagay nilang content. Makakatulong ba to dun sa target audience ko? Magiging relevant ba to sa target audience ko? So, pag-uusapan ngayon how the Facebook auction works so that naiintindihan po ninyo
paano kayo chine-charge ni Meta in terms of your budget. So I'm gonna share my screen and here you go. Let me know if you can see it. Sino guys na nakakita nito, yung ad ko na to? Let me know in the chat. Type me in the chat. Sino yung nakakita ng ad na yan? Si Edmond, si Ton, ayan. So, si Joe, Meldy, Perlin. Alright, si Toby, me, RG. Friends. Alright, so, pag-usapan nga natin to, itong the Facebook auction. How the Facebook auction works. No? In layman's term, Facebook auction means bidding. You're trying to bid your budget to show your ads to your target audience so that Facebook will distribute your different placements. Nandiyan yung newsfeed, nandiyan yung reels, nandiyan yung story, nandiyan yung right column, etc. So yan po yung yun po yung pag-uusapan natin tonight, no? So let's say for example, guys, you have a target audience or an estimated audience size na 10 million, no? And sa 10 million na audience size na yon, it's basically divided into different pool of audience. They belong to the same pool of audience. For example, you are targeting a specific interest, for example, food, no? And let's hypothetically say na targeting na yon is have an estimated audience size of 10 million. Yung interest targeting na yon. Now, hindi naman lahat nung 10 million na audience size na yun bibili sa'yo. Okay? So itong mga nakikita nyo na to, itong mga mata, itong mga kamay, itong dollar sign, that represents the number of audience, which is sabihin natin 10 million nga yan yung audience size na yan. Ngayon, yung 10 million na yan, hindi naman bibili sa'yo lahat yan. So you have to funnel it down to the people who are likely to buy from you. Now, there are different campaign objectives kay Facebook wherein nadi-divide yan into different campaign objective. So when you select awareness, you're telling Facebook to find more people who are likely to remember your brand, no? Itong campaign objective na to, ginagamit ito na madalas ng mga big companies kasi they want more exposure, they want to get more eyeballs so that their brand can be recognized. Gone are the days kasi ngayon na anong tawag dito? Nasa TV ka lang o kaya nasa billboard ka lang, nasa radio or nasa newspaper. Wala na yata nagbabasa nga ng newspaper, 'di ba? So, ang objective ng awareness ngayon, ang objective ng awareness ni Meta is to show your ads to more people at the lowest cost per 1,000 impressions. Ang una kasing china-charge sa iyo ni Meta is cost per milli, 1,000 impressions. Okay, I think it's a French word, if I'm not mistaken. Then, yung cost per 1,000 impressions na yon, makakakita ka ng CPM dyan na 2 pesos, 3 pesos. CPM means cost per milli o cost per 1,000 impressions. For some of you guys, baka CPM is also cost per message. Wala namang mali doon. But ito yung CPM na sinasabi ko sa inyo is cost per 1,000 impressions. Alright, so down the line, if you optimize for traffic, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link papunta doon sa website mo or sa landing page mo. And basically, you are optimizing for a cheaper cost per click. Okay, mababa ang CPC nito. Cost per click, ang ino-optimize mo dito. And yung cost per landing page views mo is mababa din. Mura, kumbaga. Okay, inuutusan mo si algorithm ni Meta to find people who are likely to click your link papunta sa kanilang sa yung website or landing page. Now, for those of you na nag-boost ng post, yung for the longest time, ang alam lang nila is boost post. Ang in-optimize doon is, ang default nun is engagement. Now, if you optimize for boost post, automatically, engagement yung in-optimize mo doon. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page.
message, comment, like, and shares, follow your page. So, nandito siya sa engagement. So, makikita mo dito, mangilan-ngilan, meron ng mga bibili sa'yo. Okay, ang cost per 1,000 impressions nitong engagement, mababa din. Murang-mura ang cost per 1,000 impressions nito. And you will get a lot of engagement, how interested, paano po, how po, et cetera, share, ganyan. So, because you are optimizing for engagement, yun yung inuutos mo sa kanya. And I'm not saying na hindi ka makakakuha ng benta doon. The likelihood is meron naman. So, may mga ilan-ilan dito na magiging benta mo. Now, pagdating dito sa baba, eto medyo mahal tong leads tsaka yung sales. Yung promotion, hindi na natin i-discuss kasi wala naman tayong apps na pinopromote. So, when you optimize for leads, you are telling Facebook to find more people who are likely to give you, to provide their contact information like full name, mobile info, mobile number, and email address. Ito madalas ginagamit kapag you are collecting information doon sa target audience mo so that you can remove them from the Facebook platform. Ito is to continue the conversation outside Facebook. No, especially if you're selling a high ticket product, that's gonna be like costing them thousands of pesos or millions of pesos. Ang pinaka the best na avenue for diverting the conversation is outside Facebook, which is kaya nga kinukuha mo yung contact info, yung contact number, so that tatawagan mo siya, and kung meron kang high ticket product or high ticket offer na binebenta, doon na kayo magkakaroon ng conversation sa cellphone, or you can send them a promotional emails, di ba? When you join my program, nakuha ko yung contact info ninyo, yung email address ninyo, and then yung mobile number ninyo. Anytime na gustuhin ko mag-send ng promotional emails, anytime na gustuhin ko mag-send ng SMS, pwede kong gawin yun kasi I have those data in the back end. So ito po yung importante, no? ang importance ng leads. Now, ang ino-optimize nito is OCPM, or yung tinatawag na optimized CPM. Ito kasing sa taas, you're just basically randomly showing your ads to people who are likely to resonate or to recall your brand, to click your link or to engage. But this time, you're optimizing a specific action, which is leads. Kaya medyo mahal ang CPM nito. Okay, as compared doon sa tatlong nasa taas. And ito yung pinakamahal, yung sales, yung conversions, OCPM, optimized CPM conversions. Pwede itong leads, pwede itong sales, pwede itong add to cart, add payment info, etc. etc. So, may nagtanong kahapon, ano nga ba yung tanong nito kahapon na maalala ko? Sabi niya, if I'm not mistaken, hindi daw ba guarantee yung pag mayroong kang malaking budget, ikaw na rin ang makakakuha ng maraming messages. Sabi ko, hindi guarantee yun. Bakit? Kasi even if you have a large amount of advertising budget, hindi yun guarantee na yung ads mo yung mas maipapakita. Okay? So, I'm gonna give you a demo or an explanation as to why your ads, or mayroong tanong doon kagabi or kagabi na bakit ganoon yung first few days ko maganda yung result, tapos after a couple of days nagde-decline na siya. Okay? Especially kung kayo guys ay nag-optimize for an ad that has a small budget. Okay, kung ang budget mo lang is 100, 200 pesos or 500 pesos, that's good enough for testing only. So you can just imagine if you are advertiser A, okay, and then competitor mo si advertiser B and si advertiser C. Now, when you spend a small budget or a small amount, ang tinatarget mo doon basically is yung tier 1 audience.
Okay? This is again guys, this is just a representation so that magkaroon kayo ng idea paano kayo chine-charge ni Meta in terms of your budget. Ang tawag ko doon low hanging fruit, no? Ibig sabihin ng low hanging fruit, if you have an apple tree, basically ito siya. Yung mga nasa laylayan nito, ito yung mga ang tawag dito lowest cost. Pinakamababang cost sa loob ng auction. Okay, 'di ba? Natatandaan niyo binibid ni Facebook yung inyong budget. Ibig sabihin, may budget ka tapos makikipag-bid ka sa other competitors. So imaginein mo nga ito yung competitors mo, si Advertiser B and Advertiser C. Now, kapag nagkaroon ka ng mababang budget, yung low hanging fruit ang tinatamaan ng budget mo, which is ito. Yung nasa laylayan na to, na mura yung cost per action, which is the cost per message, cost per purchase, or cost per video views. Nandito ka makakakuha ng pinakamababang cost per result. And over time, mapapansin mo, nagde-decline siya. Bakit? Yung results mo. Dati, ang dami mo namang messages na pumapasok. Dati nakakaroon ka ng 50 messages per day, ngayon na lang 20, 10. It's because yung budget mo umiikot-ikot na dito sa tier 1 audience. Wala na siyang ibang audience na interested doon sa ads mo kasi nakita na lahat ng tier 1 audience yung ads mo na pinapakita sa kanila. So imagine mo nga 10 million yung audience size mo, pero a portion of 10 million lang yung napakita mo based on your daily budget na ini-spend. So, ang nangyayari po doon, ang gusto po kasi ni Facebook, magkaroon ka ng 50 conversions within 1 week period o 7-day period. But the problem is, if you have a small budget, magiging problematic yun sa part mo kasi nga, wala namang masyadong audience na papakitaan ng budget mo. Kumbaga, hanggang doon lang kung 200 pesos lang yan, iikot-ikot lang yan dito, and then that's it. Kung nasaturate mo na yung audience na yun, magde-decline na talaga yan kasi wala nang interesado doon sa ads mo, unless otherwise, na maglagay ka ng bagong ad creatives na bago sa mata nila, then pwedeng magkaroon ka ng additional na messages na papasok because this time siguro interested na sila doon sa ino-offer mo na products or services. Now, anong magiging dito? Sabi nga ni Facebook or sabi nga ni Facebook, kailangan ka magkaroon ng at least 50 conversions in 1 week. Ang mangyayari noon, mag-i-increase ka ng budget para ma-reach mo yung 50 conversions in 1 week. So, let's say for example, sabihin mo, Facebook dating 200 yung budget ko, mag-i-increase ako to 1,000 pesos. So, technically, ang tinatarget mo na doon, hypothetically speaking, you are targeting between tier 3 and tier 4. So, nandito kasi in between, marami ka na rin matatamaan na audience. Ibig sabihin, yung budget mo, maraming audience na rin ang tatamaan. But the problem is, the cost per message also goes up. So kung dating 10 pesos yung binabayaran mo, most likely nun baka umakyat na yun sa 20 pesos or 30 pesos and so on and so forth. Now, sasabihin mo ulit, mag-i-increase ako ulit ng budget dahil mas maraming mas maraming tao doon na magko-convert sa akin. Ngayon ang mangyayari po noon, ang tawag dito, ang daming yung audience na makatatamaan ng ads mo, pero ang dami nyo ring nagko-compete doon sa same audience na yon. Guys, yung mga question nyo, mamaya ko na siya sasagutin na para at least tuloy-tuloy tayo kasi baka mawala tayo dun sa momentum natin. So, para hindi matabunan, i-save nyo muna yung questions ninyo and then mamaya, pag question and answer tayo, ilapag nyo lang ng ilapag yung questions ninyo and then sasagutin ko siya moving forward. So ganun po siya. Tier 7 and Tier 8, Tier 9, nandoon po yung kumbaga pinaka-peak na nung algorithm na pwedeng ipakita yung ads mo doon sa target audience mo. Now, bigyan natin ng magandang representation on how the Facebook auction works. Bakit hindi guarantee na magkakaroon ka ng magandang resulta kung mataas ang budget mo na ginagamit? Hindi po guarantee 'yon. So, explain ko sa inyo kung bakit. Okay?
So, wag muna kayong magdo-drawing, ako muna magdo-drawing dito. Okay, so parang awa niyo na wag kayong magdo-drawing. Now, let's just imagine na si Miss Gladys itong nasa taas. Okay? Pagpasensyahan mo na yung drawing ko, Miss Gladys, ha? Ayan. Basta ikaw yan. So, si Miss Gladys is mahilig sa food. Okay? Ang kanyang activities, ang ang meta activities niya, based on Meta's data, mahilig siyang manood ng mga mukbang videos, ng mga anything related sa food. So, yan yung behavior ni Miss Gladys. Now, let's say for example, si Sir Kenneth is advertiser A. Huwag muna kayong magdo-drawing, guys. Ayan, si Sir Kenneth is advertiser A. And then si Miss Eva is advertiser B. Okay? So, ilapit natin to dito and then ayusin natin to. Ayan. So, ayan. Alright, so ang mangyayari po nun is sabi ni Sir Kenneth, Meta, gusto kong targetin mo si Miss ano pangalan nitong ano natin? Kalimutan ko tuloy. Pangalan nitong mahilig sa food. Ayan. So, wala tuloy ako. So, basta targetin mo yung user na mahilig sa food. Ayan. So, targetin mo siya. And sabi ni Miss Eva, ako rin, Meta, gusto ko rin targetin mo yung mga katulad niya na mahilig sa food. Ayan. So, nag-drawing na naman. Ayan. So, ang mangyari po noon, sabi ni Sir Kenneth, Meta, willing ako mag-budget ng 500 pesos per day. Okay? Sabi naman ni Miss Eva, willing din ako Meta na mag-budget ng 500 pesos per day. And let's assume na silang dalawang advertiser, nag-launch sila ng ads at 12 midnight. Okay? Ang mangyayari po noon is over time or throughout the day, sa pagdating ng midday, malalaman mo na kung magkano yung babayaran mong CPM o yung cost per 1,000 impression. Sabihin natin 250 pesos yung binayaran na CPM ni Miss Eva and 250 pesos din yung binayaran na CPM ni Sir Kenneth. Okay? Now, over time, mapapansin ni Meta kung sinong ad ang mas maraming engagement, mas maraming nagko-comment, mas maraming nagme-message, mas maraming bumibili na na customer doon sa ads na pinapakita. Kasi 'di ba, imaginein mo pareho kayong nagbibid para ipakita yung ads niyo sa same person, 'di ba? So mangyayari po noon, halimbawa, let's assume na si Sir Kenneth, ang ads niya po ay maganda yung pinapakita yung ad relevance score niya ay maganda yung pinapakita niya doon sa target audience niya. Ang mangyayari po noon, ire-reward po ni Meta yung ads po ni Sir Kenneth. Ang mangyayari po noon, yung CPM niya po bababa. Kung dati siyang binagbabayad ng 200 pesos, ang mangyayari po noon, bababa siya to 200 pesos to 150 to 100. And kapag nangyari po yon, pag bumaba ang cost per 1,000 impressions, tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin po noon, mas maraming makakakita nung ads po ni Sir Kenneth even if 500 pesos lang yung budget niya. Ang tawag po doon, nire-reward po ni Meta yung ads na maganda. So, ibig sabihin, relevant, converting, and engaging. Okay? So, nire-reward ni Meta yung ads ni Sir Kenneth. Ang mangyayari po noon, kapag yung competitor, halimbawa si Miss Eva, pangit po yung ads na pinapakita niya, ibig sabihin, walang nagme-message, walang nagko-comment, walang nagko-convert doon sa website niya, tataas po ang cost per 1,000 impressions ni Miss Eva. Mangyayari po noon, kung nagbabayad ka ng 250, tataas po yan, magiging 300, magiging 350, ayan, magiging 350, and 400, ayan. So, anong mangyayari pag tumaas yung CPM? No? Pag tumaas yung CPM ni Miss Eva, bababa po yung number of impressions. Okay? So, huwag mo na magdo-drawing, guys.
Ayan, so bababa po ang number of impressions ni Miss Eva. Kapag kokonti na yung impressions ni Miss Eva, ano po mangyayari? Kokonti yung magme-message, kokonti yung mag-i-inquire, kokonti yung mag-click ng link papunta dun sa landing page niya. And the thing is, ang mangyayari po noon, tataas din ang cost ni Miss Eva. Kung dati ang cost per message niya is 10 pesos, magsushoot up po yan ng 50 pesos, magiging 100 pesos po yan, and so on and so forth. Ito naman sa kabila, kung dati ang cost per message niya is 10 pesos, bababa po yan 5 pesos, 3 pesos, and 2 pesos. So, pababa siya ng pababa kasi nire-reward nga ni Meta kung aling ad ang mas maganda doon sa paningin ng audience nila. Meron pong grading system sa Meta na binibigay. Tatlo lang po yon. Below average. Okay, the next one is average. And the last one is above average. Ito po yung grading system ni Meta na binibigay dun sa ads niyo kung ano po yung anong tawag dito, gaano kaganda yung pinapakita ninyong ads doon sa target audience po ninyo. Kapag nakita ninyo na below average lahat ng ads ninyo, kabahan ka na kasi you are likely to have a high cost per 1,000 impressions. Pagka mas mataas yung cost per 1,000 impressions mo, kukonti yung makakakita ng ads mo. So anong solusyon? Gandahan mo yung ads mo na ipapakita, dapat relevant doon sa audience mo, and para mag-engage sila, para bumaba yung cost per acquisition mo. Now, ipapakita ko sa inyo maya-maya ng konti yung, actually ngayon, ipapakita ko na yung grading system na sinasabi ko po sa inyo. So again guys, hindi, hindi guarantee na magkakaroon ka ng magandang resulta or maraming inquiries kung mas marami yung budget mo. Depende po yon kung gaano kaganda yung ads po ninyo. So, may ipapakita ko sa inyo na ad dito, ito po siya. So, share ko yung screen. And makikita nyo po dito, sa column na to, makikita nyo dito yung grading system ng ads ko. Quality ranking, ibig sabihin nun, gaano ka-quality yung ads na pinapakita mo based doon sa 1,000 impressions na na-target ng ads po ninyo. Is it a quality ad yung pinapakita mo? Makakita ka ng average. Tapos, engagement rate ranking, ibig sabihin may nag-i-engage ba, may nagko-comment ba, may nag-share ba, may nagme-message ba. Then, calculated po ni Meta yon kung anong grade ang ibibigay sa'yo. So, above average, yun nakikita nyo. Tapos, conversion rate ranking, may nagko-convert ba dun sa website mo? Meron, makikita mo above average, above average. Ngayon, makikita mo dito, merong mga ads na, anong tawag dito? Wala pang score. Kasi nga, makikita mo na wala pa siyang 1,000 impressions. 'Di ba? Kamukha nito, 142 impressions pa lang, 39 impressions, 185. Kung ibig sabihin kulang pa yung data. Even if this one 1,900, ibig sabihin wala pa siyang enough data to calculate the grading system na ibibigay sa'yo. So, ganyan po yung nangyayari sa loob ng Facebook auction. So, naiintindihan na po yung how Meta spends your budget in terms of anong tawag dito, of when you run your Facebook ad campaigns. Okay? So, I believe may maraming questions po dito. Let me answer anong tawag dito, yung mga questions po dito. Sabi ni Ms. Perlin, kaya pala. Okay, kaya pala. So, ito lang guys, no, bottom line dito, regardless kung anong industry ka, hindi na magmamatter kung anong setup ang ginamit mo. Ang bottom line doon is gaano ka-relevant yung ads mo doon sa target audience mo. Kiniklik ba nila? Nag-engage ba sila? Nagko-convert ba sila? Yung tatlong parameters lang na yon, pag naintindihan nyo yon,
magwo-work ibig sabihin mas makakapag-develop kayo ng ad creatives na swak po doon sa target audience po ninyo. Toby Mendoza, better to serve for automotive. I'm not sure ano yung context nitong tanong mo, but if you can elaborate more. Paano po 'pag app promotion po sir, Miss Perlin, app promotion kasi if you don't have an app, kung hindi ka naman si, Foodpanda or hindi ka naman si, ano pa ba yung mga delivery app natin, si Grab. So wala ka namang app na pino-promote, so you don't need this, okey, yung app promotion. Unless otherwise meron kang app if you are a, SaaS company, or if you have an app na pino-promote, puwede yun. Puwede mong ayan, so yung mga Cebu Pacific, 'di ba may app sila? AirAsia, yun, so may mga apps yun. So yun yung mga, gumagamit nun. Paano makuha yung recording? Nandoon po sa email ninyo, Sir Nomer. Nandoon yung instructions on how you can be able to open your or access your dashboard. Sundan niyo lang po yun. Kung wala po kayo na-receive na email, paki-message po yung page po namin. Okay, pero I believe hindi ka naman makakapasok dito sa Zoom kung hindi ka naka-receive ng email. So i-check mo yung inbox mo, baka nandoon natabunan lang. Kung wala doon sa primary inbox, baka nandoon sa spam folder. Okay? 'Pag small budget po ba, ano po mas maganda gamitin, daily budget or lifetime? Hindi na ako gumagamit ng lifetime budget. Guys, sayang kasi 'pag lifetime budget, kapag natapos na kasi yung, nag-end na po yung ads po ninyo, sayang naman hindi niyo na magagamit yung, data na nandoon na-accumulate doon sa ad set ninyo. So, I would suggest mag-daily budget po kayo, 'wag po kayong mag-lifetime budget. Okay, especially kung nagte-test ka pa lang naman. So, just pause it manually and you will get the results that you need, or the data that you need para, anong tawag dito, makapag-optimize kayo. Paano kung multiple content? What do you mean, like may video ka, may image ka? And by the way guys, baka tanungin niyo, anong maganda? Image, video, carousel, walang maganda. I-test niyo lahat. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na image ang maganda, video ang maganda. I-test mo na lahat. Lagi kong sinasabi, always be testing or yung ABT. Okay, test and verify. I-test mo kung ano yung hook na maganda, ano yung image na maganda, ano yung um, video na maganda. So i-test mo 'yon. So, wag din kayong magde-delete ng mga campaigns kasi yung mga campaigns na yun, data niyo yun, doon kayo magkakaroon ng reference eh. So ano, kumusta ba yung last month na campaigns natin? Okay, ang cost per message natin ganito. Eh pag dinelete mo yun, wala ka ng data. So saan mo pa kukunin yung data mo kung dinelete mo na? Kung multiple content, Sir Toby, i-test mo kung anong content yung nagwo-work. Video ba? You can also create carousel. I believe pwede ka nang mag-create ng carousel ngayon na ano na multiple content eh. Carousel ad or dynamic ads, pwede mong gamitin 'yon. Alright, so next. Yung tier po ba na yan po ba yung quality ng audience? Hindi po, Sir Jaire. Hindi po yan yung quality ng audience kasi even if mababang tier po yan, hindi mo pwedeng sabihin low quality yon. Okay? Even ang gusto kasi mangyari ni Facebook, even if you are spending a small amount or a small budget, Meta wants you to win. Okay, gusto niyang manalo ka doon sa campaigns mo. Bakit? Kapag nanalo ka sa campaigns mo, nagkaroon ka ng ROI o ng returns, anong gagawin mo? Mag-a-add ka ng budget, di ba? Meta is a business entity. So, natural lang na gusto niyang manalo ka. Parang ganito lang yan eh, parang casino. Di ba sa casino, pag bago ka, mananalo ka talaga, papanalunin ka talaga. Alam mo yon, so bibigyan ka ng dopamine na, "Oy, putya nanalo ako." So anong natural na magiging tendency, tataya ka ulit. Gano'n din kay Meta, 'di ba? So ang gusto niya magkaroon ka ng messages, magkaroon ka muna ng initial purchases, pero yung binibigay niya sa'yo is lowest cost. Kasi iba sa do'n sa algorithm ni Meta, doon sa loob ng, auction, may kanya-kanya tayong presyo. Bawat isa sa atin dito sa loob ng Zoom, may kanya-kanya tayong presyo sa loob ng Meta algorithm. Ah, so ibig sabihin,
pagka anong tawag dito, na-detect ni Meta na itong group of audience na to, even if they belong to the same pool of audience, pag tinamaan nyo ng ads, na-calculate na agad ni Meta kung sino yung nasa lowest cost. Sino yung may pinakamababang cost, yun yung ibibigay sa'yo. Not necessarily mean na sila yung low quality. But identify ni Meta sino dito yung may history ng purchases na lowest cost. Tapos pagka alam naman ni Meta, alam din ni Meta kung kanino ipapakita yung mga ads na merong history ng malalaking purchases sa platform. So merong data yon, merong data containers sa Meta na ini-store lahat ng activities ninyo, anong website ang pinasok nyo, anong videos ang pinanood nyo, anong page content ang nag-engage kayo. Alam ni Meta lahat yon. By the time na merong advertiser na magra-run ng ads, lahat yun ng data na yon, ilalabas ni Meta yon at ika-calculate niya in terms of data points kung kaninong user ipapakita yung ads na yon. Ganun po siya nag-work. Make sense? Miss, napansin nyo ba, for those of you na nag-enroll sa akin, meron ding lumabas sa inyo na similar ko na nagra-run din ng coaching program ng katulad ko. Di ba? So, nag-click kayo dun sa ads ko, maya-maya meron na ring lumalabas na ads ng competitor ko. Tama? Because naintindihan ni Meta na itong behavior mo, something relevant doon sa ads ko tapos sa ads niya. So, ang mangyayari nun, magkukumpit yung ads ko tsaka yung ads niya. By the time na makita ni Meta na anong tawag dito, na kung kaninong ad yung mas nag-i-engage yung tao, yun yung mas ipapakita. Kaya siguro mapapansin nyo, ang kulit-kulit minsan ng ads ko, paulit-ulit lumalabas. Because, alam ni Meta yung behavior mo as highly engaged user. So, kailangan, kapag nag-create kayo ng ads, kailangan ganun din kakulit or ganun din ka relevant doon sa target audience nyo yung pinapakita nyong ads. Kasi kapag ka nag-scroll tapos hindi nagkaroon lang ng impressions pero walang engagement, counted yon as impressions, no engagement. So ibig sabihin nun, kung walang engagement, ang mangyayari po nun, calculated ni Meta kung magkano yung ibibigay sa yung CPM. Okay, tapos, okay, nakita ni Meta, advertiser A, advertiser B, they share or they target the same audience. Kaninong sa dalawa yung mas engaging and mas converting. So pag nalaman ni Meta na ito yung mas engaging, yun yung mas maipapakita niyang ads. Ganun po siya nag-work. Okay? I experienced the ones replying mostly had locked accounts. Are these trolls? Yes, some of them or most of them, makaka-attract ka ng ng mga ganong anong tawag dito? Users. So, anong tawag dito? Bot. Minsan ang tawag doon bot accounts. So, makaka-attract ka ng ganong Miss Anne Marie. So, hindi natin maiiwasan yon, kahit ako meron din ng mga ganon. So, magkano po ba ang ideal cost per message? Sir Jaire, pag-uusapan po natin yan sa day 5. Depende po yun sa industry po ninyo. Okay? So, yung ideal cost per message ninyo, depende sa industry mo na ginagalawan. Sino to, Gladys? Okay. Depende din kung gaano kagaling ang strategies mo. Yes, dumedepende rin doon kung kasi ganito yan Miss Alma. Kahit gaano kagaling ng ad strategist mo, kung hindi naman siya yung gumagawa ng video, halimbawa, ako, kasi hindi naman ako gumagawa ng videos ginagawa ko yung videos ko. Pero pag nagra-run ako ng ads sa clients ko, I let my clients create the creatives. Sila yung pinapagawa ko ng videos. Maghanap sila ng video agency or creative agency na gagawa ng videos. Tapos ako lang magra-run ng ads. Kaya minsan kahit sabihin kong gaano ko kagaling na media buyer, kung yung ads na binigay sa akin hindi nagwo-work or hindi masyadong relevant or hindi masyadong nakakakuha ng attention ng audience, baliwala yung galing mo as a media buyer.
'Di ba? Unless otherwise na lang yung ad strategist na yon, siya din yung kumbaga meron siyang team na gumagawa ng video creatives or ng image creatives, may copywriting. So, connect-connecta po kasi yan, Miss Alma. So, maraming sanga-sanga yan. Hindi mo pwedeng isisi lahat sa ad strategist mo. Bakit? Marami pong ano yan, marami pong moving factors or moving pieces. Pwedeng magaling yung ad strategist mo, pangit yung video creatives or pangit yung image na binibigay. Or hindi rin maayos yung ad copy. So, or hindi rin maayos yung funnel system mo, hindi yung email marketing setup mo hindi siya naka-establish ng maayos. So, marami siyang sanga-sanga kung bakit hindi nagko-convert yung ads mo. Yung ibang ad agency, meron silang copywriter, meron silang graphic designer, meron silang video editor, meron silang email marketer, meron silang social media managers. So, kung i-hire mo lahat 'yon, maganda ka ng mga around 250,000 hanggang kalahating milyon para magkaroon ka ng solid talaga na marketing team na mag-aano sa anong tawag dito sa company mo. Okay? So, ganun po Miss Alma. Better po test muna yung ads at the lower budget. Yes, Sir Toby. Do you do a creative testing first to know your winning creative? Yes, Miss Angel. Miss Alma, kasi may mga strategists na di talaga magaling. Sayang lang bayad mo sa kanila, sayang pa yung daily budget. Miss Alma, kasi hindi mo pwedeng isisi lahat sa ad strategist. No, hindi mo siya pwedeng isisi lahat. Dahil kung hindi naman talaga siya nagki-create ng mga creatives mo, ng videos mo, kahit ako pa yung mag-run diyan, kung hindi or kahit sabihin mo na hindi ako, maghanap ka na ng pinakamagaling na media buyer. Tapos bibigyan mo sila ng okay lang na okay na 'to na yung okay na 'to na video creative, okay na 'to na image. Alam mo yun yung, parang wala lang, may image lang tayo na i-ra-run. So, nagma-matter po yun, Miss Alma. So, do not hindi ko sinasabi 'to just because I am also a media buyer. What I'm trying to say, wag mong isisi lahat. Baka naman kasi, hindi mo rin sinu-support ng ano, ng creatives na maganda, yung media buyer mo. Kasi magiging madali ang trabaho ng media buyer kung maganda yung creatives na binibigay mo. Make sense? Sir, best time po sa ads, may nakikita po kasi akong time na pwede active, et cetera. Wag mo nang pakialaman yun, Sir Jaire. Kung anong time mo siya papalabasin. Yung iba kasi pinapatay ng gabi, pinapatay ng Sabado, pinapatay ng Linggo, tapos bubuhay ng Monday, pangit yun. Hindi ka magkakaroon ng solid at consistent na data. Wag mo, pabayaan mo lang siya mag-run ng 24 hours, 24/7, 7 days a week, 365 days. So tuloy-tuloy lang siya. Unless otherwise, pagdating ng December talagang medyo, nung December nagpatay ako ng mga ano na mga third week hanggang fourth week kasi wala yung attention ng tao ano na hindi na masyadong ano, kumbaga alam na naman natin pag December talaga. Pero bago bago dumating sa third week and fourth week, make sure ko nagpa-promo ako nung December. So, bago ko patayin yung ads para at least meron akong momentum for the month of January. Selling cars, pareho lang po yan Sir Toby. Lahat po ng kung dati nag-a-ads ka ng picture ng kotse, tapos buy now, 10,000 down payment, hindi na papansinin yun ngayon, Sir Toby. Ang ano ngayon, ang patok ngayon yung user generated content, vlogging style. So yun po yung mga patok ngayon na ads. Okay, na gagawin po ninyo. Pero kung wala, picture lang, tapos unless otherwise kung yung picture mo talagang it speaks about what's in it for them, yun, talaga mag-i-engage po doon. Si Ton, if selling e-ticket for webinars and e-books, ano po magandang objective? Mag-optimize ka ng sales, Ton. Kung paid yan, mag-optimize ka ng sales. Kapag webinar to, mag-optimize ka ng leads. Okay, mag-set up po tayo niyan from scratch tomorrow.
And by the way, tomorrow guys, bago ko makalimutan, 1 PM po pala tayo. Hindi po tayo 7:30 PM bukas kasi meron akong attend ng event. Sa 1:30 PM, no, sorry, 1 PM tayo bukas. Okay, I'll be sending you guys the Zoom link about mga 12:45 PM, and then 1 PM tayo mag-start. Kasi 7:30 PM po dapat nasa event ako, so biglaan lang. So by Thursday 7:30 PM ulit tayo. Bukas lang yung natin, yung 1 PM. Would it matter what time you started running an ad? Yes, preferably dapat 12 midnight ka mag-start ng ad, Medj. Kasi you would want to spread out your budget all throughout the day. So para mag-spread yung budget niya at hindi siya mag-rush na ubusin yung budget mo before 12 midnight. Pag services po like therapy, best ay engagement. Yes, Villa. Engagement and leads, you can optimize for that one. Kailan po pwedeng magbaba na ulit ng budget if ever? Bababa ka lang ng budget, friends, if the cost per acquisition is beyond your ideal cost. Halimbawa, if nag-set ka ng ideal cost mo is 50 pesos. So, kapag mas mataas sa 50 pesos, adi magbaba ka muna ng budget or mag-test ka ng bagong ads para bumaba yung cost per acquisition mo. How to read the metrics po just to understand the report if the ads is performing well or need to turn off na kasi walang kwenta. That would be day 4 and day 5, Miss Angel. Okay? For testing ads, okay na po kaya 100 pesos per day. Yes, yun yung ginagamit ko. Ang difference ng lifetime at ng daily, Rose, is kapag lifetime po kasi meron siyang end date. Pag nag-end date na siya, hindi mo na magagamit. Pag nag-stop na yon, hindi mo na siya pwedeng matuloy. Unless doon sa daily budget, pwede mo siyang madagdagan ng bagong ad creatives and then you can increase the budget moving forward. So hindi po ako nag-daily budget. Lagi siya, hindi ako nag-lifetime budget. Lagi siyang daily. Okay, so anong pinakamagandang testing? May 60 pesos. Yun po yung pinaka-bottom mo, Miss Villa. Yung pinaka-bottom mo na pwedeng spend, I believe 60 or 65. So, usually ginagamit ko yun sa retargeting ads. Kapag yung nire-retarget, pag bago lang yung ad account, retargeting campaign, 60 pesos lang yung nilalagay ko. Pero pag yung testing, 100 or 200 pesos, yung nilalagay ko dyan. Ask ko lang po yung payment sa Meta, is it daily basis po ba or sa akin po kasi daily nag-charge si Meta? Joko, I would suggest, wag ka maglagay ng fund on a daily basis. Alagyan mo siya ng fund. Kumbaga, kung na-set mo na sa mind mo, okay, I'm gonna spend 1,000 per day. So, in the next 7 days, so that's gonna be 7,000 pesos, tama? So, what I'm gonna do is, magpa-fund na ako ng 10,000 pesos para mayroon lang siyang buffer na 3,000. Kasi hindi po yan, ibig sabihin na 1,000 yung nilagay mo na budget, daily budget, 1,000 lang yung kakainin ni Meta doon sa budget mo. Nagpa-fluctuate po yan. Minsan 800, minsan 900, minsan 11, minsan 12. So para magkaroon ka ng anong tawag dito, ng leeway, maglagay ka ng 10,000 if you have calculated in your mind na okay, 1,000 pesos ako per day, times 7 days, that's 7,000, may buffer ako na 3,000. Ganun po yung gawin nyo. Okay? And pag nag-charge po si Meta, usually depende po yan. Minsan pag bago yung ad account mo, every 3 days. Minsan every 1 week, every 2 weeks, every month. So kapag na-establish na yung meron akong client ngayon, meron kaming ad credit. Yun. So pwede kaming mag-add credit. Ibig sabihin, kahit hindi kami mag-fund, may credit kami na pwede namin gamitin. What was your objective in this ad seminar? Was it sales or leads? Sales po, Arlene. I use a landing page plus a payment gateway wherein you can pay the 499 doon sa landing page. So I'm optimizing for sales for that. Okay. If I'm going to optimize for a free webinar, I'm going to optimize for leads, Miss Arlene. Okay. So but because I'm optimizing for a website conversion or sales, that's the reason why I optimize for sales for this campaign.
Hindi na po, Miss Vilma. Hindi na po nare-reset. Ah, you mean, sir, may start and end date yung ads? Yes, Miss Melissa, kapag lifetime budget, may start and date. So, wag niyong gamitin yun. Therefore, based on your ads performance, Meta dictates how much it deducts po sa budget. Hindi po sa performance, JC. It deducts based on your daily budget. But it doesn't necessarily mean na naglagay ka ng daily budget na 1,000, i-charge ka lang ni Meta on per day na 1,000. I'll give you a very good example, JC. Bigyan kita ng isang magandang example para makita mo yung ibig ko sabihin. Last month, okay. So, ito JC, no? Pag bin-breakdown ko to per day, let's say yung budget ko dito, magkano ba budget ko dito? Kunyari, 500 pesos yan, di ba? So, 500 pesos per day. But it doesn't necessarily mean na i-charge ako ni Meta 500 pesos per day. So, yan. Pag bin-breakdown ko to per day, makikita mo dyan na merong days na 486, merong 204. Kamukha nito, 267, 537, 549, 502, 476, 462. But ang daily budget ko, 500. Pero ang charging ni Meta doon on a daily basis, hindi pare-pareho. 462, 476, 502, 549. So, kailangan may buffer ka. Yung iba, napapagkamala nila na kinakain daw yung budget nila. Hindi po kinakain yung budget po ninyo. Nagkakaroon lang po siya ng fluctuation in terms of the budget spend per day na nilagay nyo, sinet nyo na budget. Ganun po siya nag-work. Kung at the whole running of the ads at walang grading si Meta, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kulang pa yung data mo, kulang pa yung budget mo, Mr. Teresa. Hindi pa siya nakakalabas sa learning phase niya. Hindi pa siya nakakalabas doon sa momentum niya to gather more data doon sa ads manager niyo. Kaya wala pa siyang grading system. Okay? Okay pa ba yung ads? Say test mo siya both engagement, leads, and sales? Pwede, as far as long as na meron kang budget for that, Miss Rose. Walang pumipigil sa'yo daw. Is it better to have a higher daily budget for less days compared to having a lower budget for more days? For example, if budget is 2,400, is it better to have a 3 days weekend and on Fridays? Ganito gawin mo, Miss Josephine. Kung testing period pa lang to, yung 2,400 mo na budget or sabi mo ng 2,500 na budget, i-divide mo yan into 500 pesos per day. So 2,500 divided by 500 pesos, that will give you 5 days testing period. Okay? So I hope I was able to answer your question, Miss Josephine. Yung iba, sabi nila, lakihan na daw yung budget para mas mabilis mag-gather ng data. Well, hindi ko naman kinokontra yon, no? Hindi ko siya kinokontra. Totoo naman kasi when you spend a larger amount, mas mabilis ka mag-accumulate ng data. But the problem is, ang attribution window kasi ni Facebook is 7-day click or 1-day view. Now, if you are going to run a test for 3 days lang, and you're just going to spend 3,000 pesos, masyadong maikli. Masyadong maikli yung testing period mo. I'd rather have a slow pacing, 100 or 200 pesos daily budget, but I can spread it out into 7-day time frame, 7-day click or 1-day view. Para at least, baka mamaya kasi nakita nung Monday nung users mo yung target audience mo, yung ads mo, Monday nakita, tapos may potential pala na bumili ng Friday, kaya lang pinatay mo na ng Wednesday yung ads mo. Kasi meron ka lang 3 days na testing period, nag 1,000 peso budget ka, so technically naubos mo in the next 3 days 1,000 pesos. Busy lang pala si user, yung target audience mo. Kumbaga, nakita yung ads mo no, nasa jeep siya.
So, nalingat siya, okay, papasok na siya ng trabaho. Lumabas ulit yung ads mo ng Tuesday. Nag-i-scroll siya, halimbawa nagla-lunchtime. Tapos kumakain siya, lumabas yung ads mo. Okay itong ads na to eh. Mukhang interesado akong bumili. Pero I don't have the ano, parang busy pa ako ngayon, wala pa akong ano. Wednesday nakita yung ads mo ulit. Pauwi na siya ng bahay. Okay, nandun yung credit card ko sa bahay eh. So most likely bibilhin ko na to. Kaya lang pagdating niya pagod na siya, ah natulog na siya imbis na bilhin yung ano mo, yung product or services mo. Eh the following day hanggang Thursday, Friday, Saturday hanggang Sunday wala na yung ads mo. Hindi ka na lumitaw. Paano 'yun? Sayang. Okay? So kailangan magkaroon ka siya ng stretch na 7-day period. 'Pag nag-test po, ano po ang minimum days dapat i-run? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Kapag messaging campaign, 1 month. 1 month yung nire-require ko na ano, na testing period. Pero 'pag meron kang landing page or website, 3 days minimum, 5 to 7 days maximum. How do you gauge the starting budget for an ad? Dito sa Pilipinas, if you have a 15,000 peso budget, that's good for testing na already. Because if you have 15,000 budget, divided by mo yan sa 30 days, that's about 500 pesos per day. So, good for testing na yon. Okay? And nagmamatter po ba yung current followers mo sa ads mo po? Hindi po. Jaire, hindi po nagmamatter yon. Kahit na 1 million yung followers mo, tapos wala ka namang nako-convert doon, bali wala yung followers mo doon. Okay ba sundin suggestion ni Meta? Example, increase your daily budget from 100 to 200. Most of the time, ini-ignore ko siya. Yung suggestions ni Meta. Kasi anong nangyayari, ilang beses ko lang na-try yan. Sinusunod ko yung requirement, yung recommendations ni Meta. Nagkakandeleche-leche yung ads ko. Nasisira yung ano niya, yung momentum niya. Kaya hindi ko siya sinusunod. Well, it's up to you. Kumbaga, follow the recommendations at your own risk. Yun yung masasabi ko doon. Paano mo malalaman ni Meta kung wala kang conversion, kung may 50 conversions ka, kung wala kang website or landing page? Ituturo ko yun sa day 3 or day 4, Miss Eden. Okay? Paano ka magkakaroon ng conversions kahit na wala kang website? Okay, day 3 or day 4, wag kang mawawala. Ituturo ko yun doon. Better po ba na super specific ang audience at hindi broad ang demographics? Kapag nagte-test ka pa lang, Miss Angelica, try to test different audience combination. Broad, interest, demographics, ano mo siya. Anong tawag dito? Test mo siya on a different interest targeting. So, wag lang isa. Maraming salamat, Sir Hiner or Jenner. Ayan. Ilang ads po na niran mo, Coach? Ilan nga ba? Wala pang 10. Naatake na naman ako ng aking. Sorry guys, mute lang ako. Bakit tinalamunan ko? Ayan, so sabi nung lalamunan ko, tama na kakasalita. So, I'll be answering a couple of questions and then let's call it a night. You'll still have chance to ask questions tomorrow. Paano kung ang result ay above average? Excuse me. Kung ang result ay above average, tapos 300 pesos lang ang budget, anong i-adjust na ba ng mas mataas or pababayaan ko lang? Pabayaan mo lang siya pag testing, tapos i-duplicate mo lang siya, tapos i-scale mo siya na mas malaking budget. Okay, so kung messaging campaign ka, pwede mo na unti-untiin yun, Villa.
Pwede mo kung 300 pesos yung per day, pwede ka mag-adjust ng 20% to 30% additional budget of every 3 days. Nasagot ko na to. How about yung walang leads, pumapasok do may creative, ano yung creative average? What do you mean? Hindi ko masyado masundan to. Miss Mench. Ano po magandang objective sa tutorial center in insurance? Tutorial center, lead generation, and the type of content that you will create, Miss Eden, is ipakita mo yung experience on how you interact with your students dun sa tutorial center ninyo. So yung day in a life, paano yung sistema, bigyan nyo ng kwento. Ang tawag dun story selling. So bigyan nyo ng kwento, paano yung sistema, yun yung mga content na gawin nyo doon, tapos lead generation. We experience ng mga bata yung binabagsakan ng ads. That's because you are likely attracting bata kasi may kinalaman dun sa ads na pinapalabas ninyo. Yung may kinalaman sa ads ninyo yon. You are attracting basurang leads or basurang inquiries because yung ads ninyo hindi siya target specific. Si DJ, nagkakatalo sir sa content na gagamitin sa ads po, right? Exactly, 100%. Okay. Guys, namamaos na ako. Pasensya na talaga. Kating-kating lang muna ko. Targeting the right audience tomorrow, Sir Toby. Ang tawag po na dito, Sir Toby, creative targeting na siya. Hindi na siya audience targeting. Kasi kapag hahanapin mo yung audience lang doon sa ad set level, wala na doon yung ikagaganda ng campaigns mo. Nasa creative mo na. Spend 90% of your time perfecting your creatives. And the right audience will come to your ads if you have the right creative. Yun yung sagot ko doon, Sir Toby. Yung right targeting, the right targeting kung tama din yung ads na pinapakita mo. So, yun lang guys. I-remind ko lang, bukas po is 1 PM po tayo. Hindi po siya 7:30, and then Thursday 7:30 PM po tayo kasi meron akong attend na event. So, guys, may apologies doon sa mga natabunan nung chat. You can ask questions sa forum, and pwede doon sa GC. If I have time, I'll be answering those questions. Maraming salamat guys, and I'll be uploading this session doon sa dashboards ninyo. Kung hindi nyo pa na open yung dashboard ninyo, I'll be sending another email so that you'll be guided on how you can be able to open your dashboard. Maraming salamat and have a good night everyone. Bye-bye.